Ang ating mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin na manalangin. Hindi lamang sa panahon ng trahedya o sa oras ng kahirapan. Araw-araw kailangan nating manalangin. To be with God each day. To open ourselves to Him freely. Remember, our prayer is the voice of our faith. It is our connection to God. Kaya sa ating ebanghelyo, tayo ay pinalalahanan na manalangin ng may tiyaga. Maibibigay lamang ang ating mga kahilingan kung taglay natin ang tunay na pananampalataya at hindi tayo sumusuko. Isang hukom na walang pakialam sa mga tao. Ganito ang magiging tingin ng Diyos kung wala tayong tiyaga sa ating panalangin. Ngunit sa ating araw-araw na paglapit sa Kanya, unti-unti nating makikita ang kahalagahan ng buhay at pag-ibig ng Diyos. Si Jesus mismo ang nag-aanyaya sa atin na tumawag sa Kanya araw at gabi upang maigawad sa atin ang katarungan, kapayapaan at pag-ibig. Kaya ang aral sa araw na ito ay, our prayer is to be trustful and persevering. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na laging manalangin at huwag masiraan ng loob. Darating ang mga pagsubok at kabiguan sa buhay. Subalit kailangang lumaban at patuloy na humiling ng tulong. Sabi nga sa atin, magpakatotoo ka na hindi natin kayang harapin ang mga hamon sa buhay na mag-isa. Kailangan natin ang Diyos upang gabayan tayo tungo sa masaya at ganap o kontentong buhay. Pangalawa, our prayer is the voice of our faith and the fruit of our love for God. Kaya huwag tayong tumigil sa panalangin. Kailangan ito ng tiyaga sapagkat sa bawat panalangin ay pinapakita natin sa Diyos kung gaano natin siya kamahal. Ipinapahayag natin ang ating pananalig at lubos na pagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, our prayer always comes from a pure heart. Galing sa pusong payak at mapagkumbaba. Handang tanggapin ang lahat ng tao. As St. Paul says, receive every person, even they have different faiths. Make ourselves as their cooperators of truth. Let us remember na ang dahilan kung bakit tayo ay nagdarasal ay upang humingi ng awa at pagpapasalamat sa Diyos. Pope Francis says, it is not enough to us how much we pray. What truly matters is how we pray. Can one approach to God with arrogance? No. Can one pray with hypocrisy? No. True prayer begins with when we stand before God in honesty, just as we are. Ibig sabihin, manalangin na may kababaang loob. Hindi kailangan ng Diyos ang napakahabang litanya sa panalangin. Ang kailangan natin ay ang pagiging totoo na lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala. Actually, hindi na kailangan ng Diyos na ipagmalaki natin ang ating sarili sa Kanyang harap. Sa katunayan, wala tayong magagawa kung wala ang awa at tulong ng Diyos. Kailangan natin ang Kanyang tulong at awa. Kaya naway tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay makasalanan at patuloy na magsumikap na ituwid ang mga maling paniniwala at gawa. Hahakin natin ang mabuti at tuwid na landas tungo sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Mga kapatid, manalangin tayo sa tulong ng ating inang si Maria, ang ina ng hapis, upang mapanatili natin ang pag-asa sa gitna ng kadiliman ng buhay. Hindi madali ang maging alagad. Subalit ang Diyos ay laging handang tumulong kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanyang kalooban, ngayon at magpakailanman.